The Man of God, Apostle Renato D. Carillo. Marami na mga tao o mga lingkod ng Diyos na pinakinggan at tiningnan ko, pero iba talaga si Apostle Carillo. Iba talaga ang anointing niya at iba ang himala na dinadala ni Apostle Carillo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Apostol Renato Carillo. Truly na God is with him, and I learned a lot. I am blessed by this apostle where his preaching was effective and people witnessed signs, wonders. Kakaiba sa ibang nagtuturo ng relihiyon. Siya ay, kumbaga, nagsasalita siya ng tao sa puso, galing sa puso. Magmula sa puso para sa puso ng mga taong tinuturuan niya. Ako napapanood ko lang siya sa TV, pero pag nakikita ko siya, parang nauhugasan yung kasalanan ko. Parang nawawala yung aking demoralization sa katawan. The Mandate. The Father will never accept a life that was lived that is lesser than what Jesus have lived. Ira-rapture po niya tayo kamukhang kamukha, kagayang-kagaya ng Panginoong Jesucristo. The Ministry. Tamahin niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang mahalaga ngayon sa lahat ng maramdaman niyo at malaman niyong mahal kayo ng Panginoon. Sa gitna ng pagiging makasalanan niyo, mahal niya kayo, iniibig niya kayo. For once and for all, lahat ng pinangit kong salot na sakit karamdaman ay inutusan kong layas! And the miracles of Jesus Christ. Last year po ng May 2016, nag-umpisa po yung aking sakit. Na-diagnose po ako ng ovarian cancer stage 3C. Ang nakita po sa mga laboratory ko, yung count po ng cancer cells ko ay 3,523. Ang sabi po ng doktor ko sa PGH ay 6 cycles po ng chemotherapy ang gagawin sa akin. Malaki na po yung nagastos ko sa pagpapagamot ko. Nasa 200,000 na po. Pag kinikemo po, mainit po siya. Makakaramdam po ng pagsusuka, panghihina po ng katawan. Tsaka masakit po sa katawan, parang wala pong nangyari. Mula po nung nalaman ko yung sakit ko na ganon, isa lang po yung nasa isip ko yung makamamatay na ako. Parang naawa ako dun sa anak ko kasi may anak po ako isa. Pero hindi pa pwedeng iwanan kasi hindi pa rin niya kaya. May napanood po ako sa TV, Oras ng Himala po. Nag-umpisa po akong manood. 3 times a day po yung ginawa kong panonood. Sa umaga po, sa hapon, saka sa gabi. Tsaka minsan po pag nagbi-pray, yung sinasabayan ko si Apostol sa TV, isang beses po naramdaman ko na may tumapik po sa tiyan ko. Kaya alam ko po talaga nagagaling ako noon sa panunood ko kasi naramdaman ko na siya na pumasok na talaga sa katawan ko. Tumapang ako, na-realize ko na meron pala akong matatakbuhan at saka meron talagang yung tunay na manggagamot ang Panginoon. June last year po, nag-umpisa po ako na umattend po sa gawain. Yung una po, yung pagdating ko sa church, sa upuan po, masakit na po talaga yung tiyan ko. Pero nung nag-pray na po si Apostol, nung tinawag po niya yung may mga sakit at pumunta po ako doon sa harapan, malapit po kay Apostol, nag-umpisa pong mawala po yung sakit ng tiyan ko at naging malakas po ako. Nakaranas po ako ng kagaanan po ng aking katawan. Nagsimula po na may naramdaman po ako na malamig na pumasok po sa kamay ko hanggang sa katawan ko. At nawala po yung mga kirot sa katawan ko. Hanggang nung sumunod po na resulta po ng mga laboratory ko, yung 3,523 po na cells ay bumaba po siya ng 59 na lang nung September. Tapos bumaba na po siya ng bumaba, naging 15.38 na lang po. Ang normal po noon ay 0 to 35 ang count. Tapos
totally po, sabi ng doktor, wala na daw po. Naniniwala po ako na doon po ako gumaling sa oras ng himala. Sa aking pong panonood at pagsisimba ng tuloy-tuloy sa church na yun, marami pong nangyaring himala sa akin. Ito po yung ovarian cancer. Sinegap ng doktor. Nanonood sa TV, umaatin dito at ang sabi ng doktor, yung daw pong cancer sa cell niya ay namamatay. Pinatay ni Dr. Jesus. Mahina pumalakpak mga tao rin. Magaling na po ako. Normal na po. Magaan na po yung pakiramdam ko ngayon. Ang family ko po ay masayang-masaya nung nalaman po nila na dito ako gumaling. Tuwan-tuwa sila at nanonood na rin po sila ng programa sa Oras ng Himala. Nagpapasalamat po ako kay Apostol Renato Carillo dahil siya po talaga yung alagad ng Diyos na isinugo ng Panginoon para manggamot po sa mga tao at yung magbalik loob po ang mga tao sa Diyos. Oras ng himala na rin ang inyong buhay. Tinatawagan po namin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman, mga inaalihan ng masasamang espiritu, mga alipin ng bisyo, utang at anumang problema sa buhay. Kayo po ay dumalo sa gaganaping glorious, victorious, forever blessed, heaven heralding, Oras ng Himala 24th Year Living Like Jesus Anniversary na may temang The Miracles of Jesus Christ. Sa darating na March 25, 2017 from 3 to 9 p.m. sa Cuneta Astrodome, Pasay City. At sa March 26 to 28, 2017 from 2 to 7 p.m. sa ating main church sa number 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, behind Shell Station Muñoz in front of TMCI Homes Sinya Towers. Halina't makiisa, mag-imbita at tanggapin ang inilaang himala ng ating Panginoong Hesukristo para sa inyo. Ito po ay libreng gawain.